Magandang hapon sa inyo lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, at gabay ng kaliwanagan ni Banal na Santa Maria, ay ating po binabahagi sa inyo sa linggong ito ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay gabay sa pamahalaan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensahe nito mula po rito sa Bagong Tipan o mabuting balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito sa kay Apostol San Juan, Kabanata 8, talatang 12, talatang 15 hanggang 16. Ito po mensahe. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na nagbibigay buhay at di nalalakad sa kadiliman. Matol kayo ayon sa paghatol ng mga tao, ngunit hindi ako humahatol kanino man. Matol man ako, tama ang aking hatol. Kapag hindi lamang ako humahatol, kundi ako at amang nagsugo sa akin. Tuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 13, talatang 1. Ito po ang mensahe. Ang bawat tao ay pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan, kapagkat walang pamahalang hindi mula sa Diyos at ang pamahalang umiiral ay itinatag ng Diyos. Tuloy po natin sa 1 Corinto, Kabanata 12, talatang 27. Ito po ang mensahe. Kayong lahat ay isang katawan ni Kristo at bawat isa ay bahagi nito. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Efeso, Kabanata 1, talatang 21. Ito po ang mensahe. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahon ito, kundi sa darating. Ngayon po ay ito po ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita dito sa Bible Lives Promotion. Pasalamatan po natin ang ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at din po ang ating banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon din naman po ay paliliwanag ko sa inyo ang mga mensahe ito mula po dito sa tema na gabay sa pamahalaan at mga pinuno nito sa pagpapairal ng katarungan at mabuting pamamahala. Yan. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na gabay niya sa mga kapamahalaan, sa mga pinuno nito. So, patuloy na ating pinapaalala sa ating mga nasa pamahalaan at ang pagtatayo ng pamahalaan. Ito ay galing sa Diyos. Yan ay palagi niyong itatak sa inyong isipan mga nang pinuno sa pamahalaan at sa lahat na ang pamahalaan ay ginawa ng Diyos para sa ating kabutihan. So ngayon, yung mga kapamahalaan mula dito sa ating bansang ito, sa Pilipinas, kayo ay magabayan ng Panginoon Diyos sa inyong pamamahala. Ngayon, nais ng banal na Panginoon Diyos ang bawat mga kapamahalaan. Yan, kayo ay pasakop sa ating banal na Panginoong Jesucristo sapagkat lahat ng kapamahalaan, lahat ng bagay sa mundong ito ay pinapasakop niya sa banal na Panginoon Jesucristo. So, kaya yung mga kapamahalaan, kayo ay nasa ilalim ng kapangyarihan ng ating banal na Panginoon Jesucristo. Kaya kung paano na kayo magagabayan ng Panginoon Diyos, sumunod tayo sa gabay ng banal na Panginoong Jesucristo. Ito ngayon. Mula diyan sa tayo ay papasakop, tayo ay papagabay sa Panginoon Diyos mula sa pagpapasakop sa Panginoon Jesucristo. Ito ang ilang mga gabay niya sa atin. Pahalagan niyo ang buhay ng mga tao. So yung mga kapamahalaan, bilang pagbibigay pagkakataon ng Panginoon Diyos sa lahat. Yung mga kapamahalaan din ay magbibigay pagkakataon sa lahat mula sa pagpapahalaga ng buhay. So, sa pagpapahalaga ng buhay, dahil gusto ng Diyos ay pinahalaga at bibigay tayo ng pagkakataon, huwag kayo magbibigay ng pamamarusa na nagbibigay ng kamatayan. Kundi pamamarusa o pagtutuwid na hindi umaabot sa kamatayan, kundi kayo yung magpaparusa lang, pwede na yung sinabing pwedeng ikulong, yan. Pwede yung pamamarusa at iba't ibang mga hindi makadiyos na pamamarusa. So ngayon ay pagtutuwid.
So ngayon, pahalagan niyo yung buhay para mabigyan ng pagkakataon sila kung kulong man para makapagbago sa loob ng kulungan. At hindi sila ay death penalty. So, mahalin ang buhay, wag daanin sa death penalty or yung ating mga pinuno o yung ating nasa enforcement, isa-salvage nyo o sa pamamagitan ng inyo, papatayin nyo. Kagagawa kayo ng ibang maiba yung pagsupil o pagsuppress, pagtuwid, paghuli, pagtutuwid para hindi uabot sa kamatayan kapag sa panguhuli pa lang. Hanggat maaari ay magawa nyo ang mga bagay, kaya kayo ay tinitrain para yan ay makuha nyo ng buhay. Yung mga gumagawa ng krimen, naliligaw na landas, lalo mabigat. Siyempre, humahawak ng armas, humahawak ng baril, o anong mga bagay. So, ang nais naman na Panginoon Diyos ay pahalagaan ng buhay at pilitin na sila ay mapagbago at sila ay makapagbalik loob. Yan. Kung nakala ikulong, doon pagbabaguhin. Pagpahalagaan ng buhay. Ngayon, humatol ng wasto ang ating pamahalaan. Bilang paghatol ng Panginoon Diyos ng wasto, ng Panginoon Kristo, humatol kayo ng wasto. Bilang pagpapahalagaan ng buhay, wala pa lamang sa panghuli. Yan. Hindi yung itanang upcharges mo. Sa panguhuli pala, maging makatarungan ka na hanggang sa paglilitis bago mo madidisiplina sa loob ng kulungan. So, ganyan dapat ang gagawin ng pamahalaan. Concerning life and then judge fairly. Magpairal kayo ng patas ng justisya sa pamahalaan sa gabay ng ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoong Jesucristo. Yan. Ganyan tayo ginagabayan sa pagbibigay ng pagkakataon, pagpalangan ng buhay, pagbibigay ng tamang pagkakataon para disiplinahin yung ating mga o parusahan yung mga nagkakamali na sumusobra. Yan. Yung hindi na kinakailangan, yung hindi na madisiplina pa pwedeng pagsabihan mo para sige, malaya ka na, huwag ka lang basta huwag mo na ulitin yan, yung mga tipong mga ganun. So, kaya kinakailangan maging mahusay ang makatarungan at nagpapahalaga sa buhay at hindi abuso. Yan. So ngayon ay iwasan ng ating pamahalaan ng diskriminasyon. Tayong lahat ay iisa ang katawan sa loob ng ating, tayo ay lahat ay ginagawa ng Panginoon Diyos, tayo ay isang katawan ng Panginoon sa Kristo. Kaya yan ang nais ng banal na Panginoon Diyos para sa ating lahat, tayo pagbuklurin ng Panginoon sa Kristo. Isang katawan tayo, kaya walang discrimination. So kapag mamahala ka, iwasan mo ang discrimination. Ang pamahalaan dapat ay walang diskriminasyon. Yan. Mayaman, mahirap, anumang status mo sa buhay, govern fairly. Walang discrimination. Judge fairly, maging makatarungan ka, to be fair for everyone else. Yan ang nais ng ating banal na Panginoon Diyos. Maging patas ang paningin ng pamahalaan para sa lahat. Bilang ang pamahalaan at mga namumuno rito ay magabayan ng ating banal na Panginoon Diyos sa inyong pamumuno. At yan ang nagabay niya mula sa Panginoon sa Kristo. Huwag kayong magkaroon ng diskriminasyon sa inyong pagpapatupad ng inyong tungkulin na mas pabor ka doon sa mayaman, hindi doon sa mahirap. Kapag mahirap, basura ang tingin mo or pamamahala mo from the peace and order and everything else. Di ba? So, yun. Kaya dapat ang pamahalaan maging fair ka para sa lahat. No discriminations. Yan. Kaya yan ang ilan sa mga gabay ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pamahalaan kung paano kayo mamamahala ng matuwid para mula dyan sa peace and order at saka dyan sa kung paano mo mamamahala ng mabuti ay ganyan ka dapat mamamahala. Pagpapalaga ng buhay, discrimination, judge fairly. Yan. Walang abuso. Diba? So yan. Ilan yan. At marami pang iba na dapat nating ibahagi sa inyo kung paano ang pamahalaan ay mamamahala ng mabuti matuwid na gabay ng banal na Panginoon Diyos, Panginoon Kristo para tayo ay yung inyong mamamayan ay mamuhay ng maayos sa inyong pamamahala at yung ating pamahalaan ay makagabay ng kaligtasan spiritual at maging namumuno ay kayo ay nasa tamang pamumuno at kayo ay may kaligtasan spiritual. Kaya yung mga namumuno kayo ay mamuhay ayon sa mabuting balita upang kayo ay makapagsagawa ng mga batas at ipatupad ito ng may gabay ng banal na Panginoon Diyos. Sapagkat para maging fair kayo para sa lahat mula sa gabay ng ating banal na Panginoon, sapagkat banal ng ating banal na Panginoon Diyos. Yan. At sinasabi nga, no discrimination. Yan. Kahit iba-iba paniniwala pa yan, kahit ang gabay ng pamahalaan ng paniniwala ng Kristiyano, iba-iba naman yung paniniwala, no discrimination. Kaya kung ganoon,
ay ilan sa mga panuntunan ng pamahalaan, kagaya po patupad ng human rights yan, di ba? You fairly irerespeto mo yung rights ng bawat isa, paniniwala, di ba? So mga ganun mga bagay na walang discrimination, di ba? So, at lahat tayo ay anak ng Diyos, lahat tayo ay tao. So ngayon, kung nagkakamali, tutuwirin, paparusahan without killing them, tutuwid sila sa loob ng bulungan, or ano mo, mga tinatawag na community service, mga ganun, para sila ay mabago at makapumuhay muli ng may kaligtasang experience. Sa mga ganun tayo pinagbibigyan ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo ay makapamuhay ayon sa mabuting balita. And then how the government will do also na makapumuhay sa mabuting balita, may pananampalataya sa Panginoon Diyos kung nagkakamali ang isang tao. Sapagkat yung kanilang authority ay para the mistakes of legality na mabigat. So, kaya may mabigat for the legality na under ng government. So, silang bahala roon. Pero mayroong mga mistakes syempre na hindi naman under ng legality. So, kinakailangan ay pamumuhay mabuting balita na pagsunod para tayo ay hindi magkamali at magkaroon tayo ng tayo naman ay magkasala sa Panginoon Diyos at doon sa itinakda niya na Judgment Day ay doon tayo husgan at hindi tayo mapahamak sa pang-araw-araw na bumuhay sapagkat not everybody is have faith at saka syempre yung iba nawawalan din ng pasensya at nagkakamali rin. Kung nagkamali ka, pwede magkamali rin yung iba. Magbubumerang. So marami nagkakamali at nauuwi sa kaparusahan sa bawat lahat ng mga nagkakamali. Kaya dapat maging matibay tayo for the mistake of everyone of us kasi baka nagdo-domino effect. Nagkamali ka, magagawa ng kamalian yung isa, ganon, di ba? So, lahat kayo nagkakamali. So, kaya kinakailangan ay maging matatay at maiwasan natin ang pagkakamali. Doon sa mga nagkakamali. Yan. Kaya sinasabi ng Panginoon yun kung natin nalalabanan o natin silang gagantihan para hindi tayo gumagawa din ng mali. May pamalaan at haharapin natin sila sa pamamagitan ng mabuting balita na tabay sa atin para hindi tayo nagkakamali. So, yun. So, muli ay sana nagabayan na naman kayo ng Bible Life Promotion sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kayo ay maliwanagan ng mabuting balita at magkaroon kayo ng paligtasang espiritual mula sa ating Panginoon Kristo sa kanyang pagliligtas sa atin, sa ating paggabay sa atin para sa pananampalataya sa Panginoon Diyos at ating kaligtasan espiritual. Sana ay nagabayan kayo at kayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa ating kaligtasang espiritual mula rito sa pamahalaan at mga nais mamuno at mga kung paano tayo makapamumuhay. So yan, kaya tayo ay magabayan, sana nagabayan kayo at kayo magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan espiritual. At muli, sana tayo ay patuloy nagabayan ng kaliwanagan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Sana ay sa ating patuloy na pagbabahagi, gabayan niya tayo ng kanyang kaliwanagan, ng kanyang pagmimilagro at maliwanagan ng lahat. Kayo ay ating mahikayat sa pagtalima ng mabuting balita. Magliwanag man siya ngayon o hindi, ay sana ay pakinggan niyo ang mabuting balita at kayo magabayan sa iba't ibang mga pagmimilagro at iba't ibang gabay na Panginoon sa mga itong mga uri at mga bagay para tayo ay mabusa ang ating pananampalataya. In either way, ay ang pakinggan natin patuloy mabuting balita at isagawa natin upang tayo magkaroon malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual. Pangunahin ang paggabay sa ating buhay, pamumuhay at proteksyon at ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tayo umasa at magkaroon tayo ng pag-asa sa ating Panginoon. Sana magabayan ng bansang ito at ang bumundo ng kaliwanagan ng Magdalena Santa Maria at magabayan ito sa paggawa ng mabuti o pagtahak ng mabuti sa pananampalataya sa Panginoon. Kaya kayo ay maliwanagan ng mabuting balita, maliwanagan kayo ng milagro ng ating Magdalena Santa Maria, magabayan kayo sa pagtahak ng mabuti at buhay niya. So yan at doon sa Interfaith Unity ay maliwanagan kayo ni Banal na Santa Maria at mag-unuman tayo ng ating mga reliyon at iwasan natin yung pagkakaroon ng hindi pagkakaunawan ng isikalutan hanggang sa nagkakaroon ng digmaan sa mas malawak ng mga reliyon. So ngayon ay bakos, makagagabay tayo sa pamilya, community, bansa, lalo sa mga pamalaan
ng kapayapaan, pagmamahalan, pagtutulungan, mabubuting aral ng ating at sa CBCP and Vatican Church ay maliwanagan kayo ng ating mabuting balita, Banal na Santa Maria, at patuloy niyo pagbaklori ng Sangkatawan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon sa Kristo at mabuting balita. At sa ating muting kakayanan, tayo patuloy na nanampalataya ng paggabay ng ating banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, banal na Espiritu Santo. Sana ay tayo ay patuloy na kanyang gabayan ng kanyang kaliwanagan, kapangyarihan sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at kanyang maibagan na ating ubos at may gabay ng kanyang mga pagkakulang, pagpapaiwatig at presensya sa ating panahon. At patuloy niya isugang ng Santa Maria at pagliwala na tayo ng ating banal na Panginoon. At doon sa mga kapamalaan, maliwanagan kayo at kayo ay magabayan ng mabuting balita at patuloy kayong mamahalan ng mabuting matuwid. Tugunin niyo yung karapatan ng tao, patas ng justisya at sa kayo makikinabang ang inyong mamamayan sa inyong mabuting pamamahala, pagpapayaran ng patas ng justisya at karapatan ng tao. Sa kayo makapamumuhay sila ng mapayapa, maunlad, at higit sa lahat ay makakapanampalataya sila ng ubos sa ating banal na Panginoon Diyos mula sa Panginoon sa Kristo na nais ng ating banal na Panginoon Diyos na tayo magprotektahan sa ating pananampalataya. Yan, magandang hapon sa inyo lahat at God bless you. Sana ay patuloy tayong gabayan at protektahan ng Panginoon Diyos, sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita. Magandang hapon sa inyo.